Habang papalapit si Baiwo sa kinaroroonan ni Mr. Wang, bigla na lamang may humantong sasakyan sa harapan niya. Hindi nagtagal, pilit siyang isinakay ng mga lalaking bumaba mula rito. Hindi alam ni Mr. Wang kung sino ang mga ito o ano ang balak nilang gawin sa kanya. Nagpilit siyang lumaban, ngunit isang malakas na sipa mula sa isa sa mga lalaki ang nagpabagsak sa kanya. Kitang-kita ni Baiwo ang nangyayari, at agad niyang napansin na tila ito ay isang pangdudukot. Ayon sa sistema niya, 75% na posibilidad na ito nga ay kidnapping. Matapos may sakay si Mr. Wang, mabilis na umalis ang sasakyan. Walang oras para mag-isip si Baiwo. Kailangan niyang sundan ang mga ito, lalo't sinabi ng kanyang system na hindi maaaring balewalain ang kaligtasan ng kapatid sa hinaharap. Mabilis niyang hinabol ang sasakyan hanggang makarating sila sa isang tagong lugar. Nagtataka si Baiwo, ano ba ang pakay ng mga ito kay Fatty Wang? Dinala ba nila siya rito para sa ransom? Nagsalita muli ang kanyang system. May 12% na tsansa na humihingi ng pantubos ang mga ito. Kahit ano pa ang layunin nila, kailangang tumawag si Baiwo ng pulis. Ngunit laking gulat niya nang mapansing wala siyang signal. Hindi ba dapat universal ang bagong SIM card ko? Tanong niya sa sarili. Sumagot ang system, 89 hanggang 75% na posibilidad na hinaranggan ng isang device ang signal. Mas lalong tumindi ang pag-aalinlangan ni Baiwo. Sino ang mga taong ito? Muling nagtanong si Baiwo, gaano kataas ang tsansa ng tagumpay ko sa pagliligtas kay Fatty Wang? Sumagot ang system, 37%. Mababa man ang tsansa, desidido na si Baiwo. Hindi siya susuko. Kailangan niyang iligtas si Fatty Wang at alamin kung sino ang nasa likod ng pagkidnap na ito. Sa loob ng 5.8 segundo, sabi ng system, lilipat ang bantay sa pinto, at kakanan siya sa loob ng 3.8 segundo. Ito na ang pagkakataon mong makalusot. Tahimik na naglakad si Baiwo habang ang bantay ay umiihi sa gilid. Habang papalapit sa loob, napaisip si Baiwo, ang daming responsibilidad ng pagiging kuya, kasama na ang pananakot, kita, tukso, at pati na ang pagliligtas ng buhay. Saan si Fatty Wang? Tanong niya sa system. Lumabas ang mapa sa harapan niya, ipinapakita ang eksaktong lokasyon ni Mr. Wang. Isang arrow ang gabay niya patungo sa silid. Lumiko ka pakaliwa ng 30 metro, sabi ng system. Nakita ni Baiwo na papaalis ang bantay, kaya sinabi ng system, pagkatapos ng 8 segundo, aalis ang bantay. Mayroon kang 13 segundo para makalusot. Habang tahimik na naglalakad si Baiwo, narinig niyang nagtatanong ang isa sa mga lalaki, bakit nga ba kinuha ng boss natin yung matabang lalaki? Sumagot ang isa pang lalaki, nasa kanya ang 7-star knife. At naglakas loob pa siyang imbestigahan ang mga tao natin. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Sa kabilang banda, si Fatty Wang ay nakagapos at sugatan na, halatang bagbog sarado. Nagulat si Mr. Wang nang makita si Baiwo sa labas ng bintana. Agad na nagbigay ng senadorya si Baiwo na huwag itong maingay. Dahan-dahan niyang pinalaya si Fatty Wang mula sa pagkakagapos. Sinusundan mo ba ako? Tanong ni Fatty Wang. O baka naman sila ang mga tao mo? Nainis si Baiwo at binatukan ito. Baliw ka ba? Nandito ako para iligtas ka. Galit niyang sagot. Matapos sermonan si Mr. Wang, nagtanong si Baiwo, alam mo ba kung sino ang kumuha sa'yo? Sumagot si Fatty Wang, hindi ko alam. Bigla na lang nila akong dinukot at binugbog. Tinali nila ako rito pagkatapos. Iniisip ni Baiwo na kahit hindi alam ni Fatty Wang ang sagot, may sistema naman siya para malaman. Sa ngayon, ang mahalaga ay makaalis sila sa delikadong lugar na ito. Tara na, umalis na tayo, sabi ni Baiwo. Pero tila nawala na ng pag-asa si Fatty Wang. Hindi ko na kaya, sobrang sugatan na ako, at masyado na akong mataba para makatakas. Umalis ka na, tumawag ka na lang ng pulis para iligtas ako. Nadismaya si Baiwo sa narinig mula kay Fatty Wang. Agad niya itong tinanong, ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap makapasok dito para lang iligtas ka? Bigla, may naisip si Baiwo at napangiti. Naalala mo ba noong huli kong sinabi na gagawin kitang nakababatang kapatid ko? Habang nakadapa pa rin si Fatty Wang, sumagot ito ng walang gana, naaalala ko. So, ano ngayon? Kung gusto mo akong tanggapin bilang nakababatang kapatid mo, parang sa susunod na buhay na lang mangyayari yan. Biglang pinakita ni Baiwo ang isang check na nagkakahalaga ng 60 milyon yuan.
Nabigla si Fatty Wang at nanambalik ang kanyang lakas. Bigla itong tumalon sa pagkakatayo, saan ka kumuha ng ganong kalaking pera? Asar na sumagot si Baiwo, tama na ang dada. Wala na tayong oras. Kailangan na nating umalis dito. Bibigyan kita ng 10 milyong yuan kapag nakatakas tayo. Agad namang kuminang ang mga mata ni Fatty Wang. 10 milyon. Sige, tara na. Habang papalapit ang dalawang bantay sa kanilang kinaroroonan, narinig nila ang pag-uusap ng mga ito. Sabi ng boss, wala raw alam yung matabang ito, sabi ng isa. Pinayagan pa niya tayong tapusin na siya, tugon ng isa pa. Kailangan na nating maghukay ng malaking butas para ibaon siya, pero malas, abala ang ibang mga kasamahan natin ngayon. Kinilabutan sina Baiwo at Fatty Wang sa narinig. Tapos na, patay na talaga ako sa pagkakataong to. Takot na sabi ni Fatty Wang. Sinabihan siya ni Baiwo, anong kinatatakutan mo? Nandito ako, ililigtas kita. Bigla na lang sinipa ng isa sa mga bantay ang pintuan, ngunit nagulat sila nang makita na wala na si Fatty Wang sa loob. Nakita nila ang isang lubid na nakasabit sa bintana at inakala nilang doon ito tumakas. Nagpanik ang mga bantay, hindi pwedeng makatakas si Fatty Wang, kundi mayayari sila sa kanilang boss. Habang naghahanap ang mga ito, lumabas mula sa kanilang taguan sina Baiwo at Fatty Wang. Sinabi ni Baiwo na sa kabutihang palad ay may maganda siyang naisip, dagdag pa nito na kinailangan nilang magpanggap na tumakas sa bintana para malito sila at makaalis sila dito ng ligtas. Sumagot si Fatty Wang, kahit gusto mong tumakas sa bintana, hindi ko pa rin kaya sa kalagayan ko. Samantalang naghiwa-hiwalay ang mga bantay upang mas madali nilang mahanap si Fatty Wang, ngunit matapos silang makalayo, agad lumitaw sina Baiwo at Fatty Wang mula sa kanilang taguan. Inaya ni Baiwo si Fatty Wang na umalis na sila sa lugar. Habang tumatakbo sila, nagtanong si Baiwo sa kanyang system kung aling daan ang mas ligtas. Pagdating nila sa kanto, dumaan si Baiwo sa kanang ruta dahil ito ang may pinakamataas na tsansa ng tagumpay ayon sa system. Nagulat si Fatty Wang at napansin niyang tila kabisado ni Baiwo ang lugar. Parang kabisado mo ang lugar na to, ha? Tanong ni Fatty Wang. Sumagot si Baiwo, basta, magtiwala ka na lang. Ngunit nangamba si Fatty Wang. Hindi ka ba sigurado sa dinadaanan natin? Sigurado ka bang makakatakas tayo? Nagkumpiyansa si Baiwo at sinabing, special talent ko ang manghula, kaya maniwala ka sa akin. Natuwa si Fatty Wang sa ideya. Fan pala siya ng mga manghuhula simula pa noong bata pa siya. Isa akong tagahanga ng manghuhula. Sana maging apprentice mo ako. Masayang tumugon si Fatty Wang. Pumayag si Baiwo, basta makalabas sila ng ligtas. Tatanggapin kitang apprentice. Sabay tayong uunlad. Habang tumatakbo sila palayo, hindi nila alam na may isang lalaki ang nanunood sa kanila mula sa CCTV. Siya yon. Siya si Baiwo, sabi ng isang lalaki habang tinuturo ang screen. Sinagot siya ng pinuno ng sindikato, siya pala ang tinutukoy mo. At siya rin ang sum-heir sa negosyo natin, tama? Oo, siya nga, sagot ng extra. Noong sa 7-star knife dati, pati na rin sa 9-dragon jar, siya ang sum-heir sa lahat. Si Fatty Wang ay inimbestigahan ako at si Lao Che dahil sa 7-star knife, at malamang nalaman ng batang ito kaya nandito siya para iligtas si Fatty Wang. Tumugon ng pinuno ng sindikato, siya lang? Tingin ko wala siyang pinagkaiba kay Fatty Wang. Ang totoong problema ay yung matandang lalaki. Oo, tama ka. Sagot ng extra. Ano bang magagawa ng dalawang maliliit na hipon na ito? Ang tunay na problema ay si Che. Kung gusto mo, itatali ko siya bukas. Bigla siyang sinipa ng pinuno at tiningnan nito ng masama. Itatali si Che? May utak ka ba? Kapag sinira mo ulit ang plano ko, ikaw ang unang bubugbugin ko. Galit na sabi ng pinuno. Paano ba naintindihan ng dalawang yan ang plano ko? Tanong ng pinuno. Malamang ang matandang Zoro ang dahilan. Nakita niya ang plano pero hindi niya ito sinabi. Ginamit pa niya ang maliit na sinungaling na to para magkunwaring walang alam at sirain ang negosyo ko. Hintayin mo lang at makikita mo kung paano kita haharapin. Ayusin muna natin itong dalawang to. Tapos pag-usapan natin si Che kasama ang kuya ko. Naiintindihan mo? Habang nagtatago, nagtanong si Matabang Wang. Baiwo, hindi pa ba tayo makakalabas? Nagpakita ang sistema ng dalawang pagpipilian kay Baiwo, Ruta A at Ruta B. Sabi ng sistema, ang Ruta A ay pinakamalayo at kailangang umakyat sa pader.
Ang tagumpay ng pagtakas ay nasa 15% hanggang 48.5%. Ang Ruta B ay pinakamalapit, ngunit may tagumpay na 39.2%. Sa isip ni Baiwu, ang mas mababang peligrong daan ay kailangan ding umakyat sa pader. Ngunit ang mas maikling ruta ay may medyo mas mababang tsansa ng tagumpay. Dapat sigurong pumili ng ruta na may mas mataas na probabilidad, pero pagod na tayo ngayon. Ang probabilidad ay palaging nagbabago, depende sa ating mga aksyon at sa iba pa. Pumili na lang ng mas maikling daan at umaksyon ng naaayon. Habang naglalakad, unti-unting tumataas ang tsansa ng kanilang pagtakas. At nang makarating sila kung saan dumaan si Baiwo ay itinuro nito ang daan kung saan siya dumaan kanina, may maliit na pinto sa dulo ng daan at doon siya nanggaling. Natuwa si Fatty Wang. Malapit na ang tagumpay, makakatakas na tayo. Pero binalaan siya ni Baiwo. Huwag masyadong magdiwang at mag-ingat pa rin sila dahil hindi pa sila nakakalabas sa lugar na ito. Habang papalapit sila sa pinto, nagtaka si Baiwo. Bakit tumataas ang probabilidad ng pagtakas? 99.8%. Nakakapagtaka, bakit ganito kadali? Biglang sinabi ni Fatty Wang. Mukhang naliligaw natin sila, natapos natin ang laro ng perpekto. Sa pinto, may isang tao ang sumara ng pinto. Matapos nito may sara ay agad naman itong tumawag sa kanyang boss upang ipaalam na kung nasaan ang lokasyon ng dalawa. Dahil sa nangyari ay nagpakita muli ang sistema ng bagong mga ruta at probabilidad. 28%, 23%, 15%, 7.4%. Namutla si Baiwo. Lintek, nasira ang mga plano ko. Naipit na tayo ngayon at malapit ng mabugbog. Habang pilit binubuksan ni Fatty Wang ang pinto, dumating ang isang sasakyan na puno ng mga sindikato. Isa sa kanila ang nagsabi, "Tumatakas kayo." Sa isip ni Baiwo, nadidismaya siya sa sistema. Yari na, pinahamak ako ng sistema ngayon, napapalibutan na kami. Dahil wala na silang pagpipilian, sinabi ni Fatty Wang, "Lumaban na lang tayo." Napatingin si Baiwo kay Fatty Wang at naisip, tama siya, wala na tayong pagpipilian kundi lumaban. At lumusab na ang dalawa. Nagpahayag naman ng utos ang pinuno ng sindikato na umatake. Nagsimula ang sagupaan. Nakatanggap si Baiwo ng malakas na suntok, ngunit hindi siya natinag. Gumanti din siya ng malakas na suntok. Si Fatty Wang naman ay sinipa, ngunit bumawi ng isang uppercut sa kalaban. Matapos ang matinding labanan, napabagsak nila ang dalawa sa apat na sindikato. Ang natitirang dalawa ay tila wala ng lakas lumaban. Kaya ang pinuno na ang humarap sa kanila. Bumaba siya mula sa sasakyan at hinamon sila. "Sige, kayong dalawa, sabay na kayong sumugod." Nainis si Baiwo sa kayabangan ng pinuno at agad umatake. Ngunit madaling naiwasan ng pinuno ang palo niya at gumanti ng suntok sa mukha ni Baiwo, sinundan pa ng malakas na sipa kay Fatty Wang. Hinamon pa sila ng pinuno. "Huwag kayong titigil. Tumayo kayo dyan, hindi pa ako nakakapaglaro ng sapat." Si Fatty Wang ay pagod na at gusto nang sumuko dahil nawawala na ito ng pag-asa. Saad pa ni Fatty Wang na pagod na ako. "Kung papatayin niyo ako, gawin niyo na." Ngumiti ang pinuno. "Binugbog niyo ang mga tao ko at hinaharang ang negosyo ko. Akala niyo ba hahayaan ko kayong mamatay ng basta-basta?" Naguluhan si Baiwo. "Hinaharang ang negosyo nila? Ano ang sinasabi niya? Kalma lang, hindi ito ang oras para mag-isip ng ganyan. Kailangan nating makaisip ng paraan para makatakas." Kaya tinanong ni Baiwo ang sistema, "Ano na ang probabilidad ng pagtakas ngayon?" Sumagot ang sistema, "Tagumpay sa pagtakas, 33%. Napaisip si Baiwo, "Maganda, may pag-asa pa, pero paano kami makakatakas?" Napansin ni Fatty Wang na parang may iniisip si Baiwo. May naiisip ba siyang paraan? "Sige, tatagal ako hanggat maaari." Kahit pagod na at halos hindi na makatayo, patuloy pa rin si Fatty Wang sa paglaban. "Ayos, sige, maglalaro ulit ako." Ngunit sinipa lang siya ng pinuno, at sinabayan pa ito ng isang suntok sa mukha. Kahit marami na siyang natamo na pangbubugbog ay nanatili pa rin itong nakatayo at hindi pa rin sumusuko. Napansin ni Baiwo, hindi na kaya ni Fatty Wang, pero ang lakas niya ay nakakabilib. Posible kayang siya ang susi sa pagtakas? Biglang nagpakita ang sistema. Si Fatty Wang ang susi sa pagtakas, 100%. Nagulat si Baiwo. "Ano, may nakatagong killer move?"
Dahil sa tiwala kay Fatty Wang, sinabi niya, "Hoy, Fatty Wang, buhay o kamatayan na ito. Gamitin mo na ang lakas mo mag-Super Saiyan ka na o gamitin mo na ang iyong special karate." Nainis si Fatty Wang at sumagot, "Talaga, anong Super Saiyan? Ako ba ay isang Super Saiyan with Kung Fu Panda? Sige na nga, wala nang ibang paraan kundi ito." Bigla siyang tumakbo papunta sa pinuno at niyakap ang mga binti nito. "Mahusay na tao, pakawalan mo ako. Magpapadala ako ng pera sa iyo mula sa asawa ko. Magkano ba ang gusto mo?" Natahimik ang lahat dahil sa ginawa ni Fatty Wang. Sinubukang iangat ni Fatty Wang ang binti ng pinuno para ito ay matambak. Ngunit sinipa siya ng pinuno at tumilapon siya sa lupa. Dinaganan siya ng pinuno at walang tigil na sinuntok, na ikinabahala ni Bai Wu. Bigla, may naisip si Bai Wu. Kapag sobrang galit o hindi kontrolado ang emosyon ng tao, ang kanilang lakas ay nagiging mas malakas sa maikling panahon. Posible kaya na, maging sobrang lakas din si Fatty Wang kagaya ni Goku? Sumagot ang sistema, 78%. Pagkatapos ng sunod-sunod na pangbubugbog, napagod ang pinuno ng sindikato. Huminga siya ng malalim at nagsindi ng sigarilyo. Tila ba sawa na siya sa laro, kaya inutusan na lang niya ang dalawang tauhan niya. "Kayo na, tapusin niyo na sila. Tama na ang laro." Nakangisi naman ang isa sa mga tauhan, at sa kumpiyansang tono ay sinabi, "Huwag kang mag-alala, papatayin namin sila ng mabilis." Ang isa pa, tila nag-e-enjoy pa sa sitwasyon, ay nagsalita rin, "Kung may huling salita kayo, bilasan niyo na, makikinig kami." Habang nakahandusay si Fatty Wang, wala siyang kamalay-malay. Pero si Bai Wu, may iniisip na plano. Bumulong siya kay Fatty Wang, "May isang bagay akong itinatago sa iyo, ang Duo Swords." Ay totoo, na tila ba nagising sa gitna ng isang bangungot na parang nag-react ang katawan ni Fatty Wang. Isang kakaibang notification ang lumabas, ang tagumpay sa pagtakas ay 6.75%. Patuloy si Bai Wu, pinipilit na paikutin ang sitwasyon. "Ibinente ko ang mga espada ng 60 milyon. Yung cheque na ipinakita ko sa iyo, galing doon." Sa narinig ni Fatty Wang, bigla siyang bumangon. May isa na namang notification, ang tagumpay sa pagtakas ay 22.51%. Alam ni Bai Wu na tama ang ginagawa niya, kaya ininis pa niya si Fatty Wang. "At para makuha ko ang pabor ng matandang lalaki, sinabi ko na ikaw ang gumagawa ng mga peking bagay sa merkado ng antiques. Sabi ng matanda, hindi ka na makakabalik doon kahit kailan." Dahil dito, lalo pang nag-alab ang galit ni Fatty Wang. Kasabay ng pag-apoy ng kanyang emosyon. Nag-pop up muli ang notification, ang tagumpay sa pagtakas ay 38.25%. Hindi pa tapos si Bai Wu. "At alam mo yung 7 bituing kutsilyo? Totoo yon, magkasabwat kami." Sa puntong yon, halos sumabog na si Fatty Wang sa galit. Ang tagumpay sa pagtakas ay 47.47%. At marami pang iba, dagdag pa ni Bai Wu. Hindi na nakapagpigil si Fatty Wang. Buong lakas niyang sinigawan si Bai Wu, "Bai Wu, hayop ka. Papatayin kita ngayon." At kasabay ng sigaw niyang yon, lumabas ang isa pang notification, ang tagumpay sa pagtakas ay 62.76%. Sa tindi ng kanyang galit, isang suntok lang ang kinailangan ni Fatty Wang para mapatulog ang mga tauhan ng sindikato. Sunod naman niyang hinabol ang pinuno, at isang malakas na headbutt ang ibinigay, sapat para pumutok ang ulo ng pinuno. Nang matapos na ang laban, bumaling si Fatty Wang kay Bai Wu. Mabilis niya itong sinuntok, sapat para mabasag ang pinto ng gusali. Pero bigla na lang siyang natigilan at nawala ng malay. Si Bai Wu naman, kahit sugatan, ay ngumiti habang tinatanggal ang bakal na plate sa tiyan niya. "Buti na lang at naglagay ako nito. Kung hindi, napatay na sana ako ni Fatty Wang." Matapos buhatin ni Bai Wu si Fatty Wang, napabuntong hininga siya. Sa wakas, nakatakas tayo ng buhay. Pero hindi pa tapos. Kailangan pa nating alamin kung saan galing ang mga taong ito. Kuya Fatty, tara na. Dito ko muna tatapusin mga kapilinots, at kung nagustuhan nyo ang aking manhwa recap ay paki-subscribe naman po at paki-click na din po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bago kong upload. Maraming salamat po.